Hi mga kabakyard, kumusta po kayo? So ayan, hinahawakan ko muna ang aking dalawang cockatiel baby dahil tapos na silang pinakain ng kanilang parents. So ito talaga ang ginagawa ko mga kabakyard pag once nakikita ko na nasa labas na ang kanilang magulang. So sinasanay ko na hawakan yung mga anak nila para hindi sila mailang sa akin. Pero hindi ito ang topic natin for today mga kabakyard dahil last vlog ko is na vlog ko sa inyo kung ano yung mga bawal na prutas na pwedeng makain ng ating ibon. So ngayon, pag-usapan naman natin ang mga prutas na pwedeng ipakain sa ating mga ibon at kung ano ang mga vitamins na pwedeng makuha nila. So wag na natin patagalin mga kabakyard, let's go! So unang pagkain na pwede sa ating ibon at maganda sa kanila is yung nakikita nyo ngayon mga kabakyard, yung kinakain nila is yung mais o yung corn. So, ang benefits po ng corn mga kabakyard sa ating mga alagang ibon is rich po siya ng vitamins and minerals, lower cholesterol level, rich in fiber, source of protein, good for weight loss. So, yan po ang benefits na maibibigay ng corn sa ating mga alagang ibon mga kabakyard. So, maganda po siyang ipakain sa ating ibon dahil marami po silang mga vitamins na pwedeng makuha dito. So, ang next na pwedeng ipakain sa kanila mga kabakyard is yung papaya. So, bago kayo magpakain ng papaya sa inyong alagang ibon, dapat tanggalin nyo muna yung mga seeds nila and then hugasan nyo. Kung pwede nga mga kabakyard is balatan nyo tapos ilagay nyo sa malinis na patukaan nila para safety talaga yung pagkain ng inyong mga alagang ibon. So, ang benefits naman na makukuha ng ating mga ibon pag once kumain sila ng papaya is yung boost immunity, reduce stress, maintain eye health. So, yan po ang mga benefits na pwedeng makuha mga kabakyard sa ating alagang ibon. Siyempre, pag once tayo ding tao, pag kumain tayo ng papaya o di yung corn, so, ganun din yung makukuha nating vitamins mga kabakyard. So, next na prutas na pwedeng kainin ng ating ibon is yung watermelon. So, maganda po ang watermelon sa ating mga alagang ibon dahil mayroon siyang high water content na 92%. Boost immune system, produce energy. So, yan po yung makukuha mga vitamins sa ating mga alagang ibon pag once binigyan natin ng watermelon. Pero tanggalin nyo yung buto mga kabakyard ha. Pag nagbibigay kayo ng watermelon sa inyong mga alagang ibon, dapat tanggalin nyo yung buto. So, ang ibigay nyo is yung pula lang na bahagi ng watermelon. And then, okay na yung balat mga kabakyard, ibigay nyo din sa loob dahil hindi naman nila yan kakainin. So, ang kakainin nila is yung pulang-pula na part ng watermelon. So, next is yung apple. So, nung nakaraang vlog ko is sinabi ko sa inyo na hindi pwede ang apple dahil mayroon po yung buto. So, ngayon, pwede po ang apple sa kanila dahil pag once nagbibigay kayo sa kanila is tanggalin nyo yung buto ng maayos. Pagkatapos, linisan nyo o hugasan nyo yung apple para safety yung alaga yung ibon. So, ang makukuha pong vitamins ng ating ibon sa apple is rich po ng fiber, potassium, and vitamin C. So, yan po yung kagandahan pag once binigyan natin ng apple ang ating mga alagang ibon. So, next na pwedeng ibigay sa ating ibon is yung buko. So, maganda po ang buko sa ating mga alagang ibon dahil nagbo-boost po siya ng immune system, makaiwas sa pagtaas ng blood pressure. So, isa din itong magandang ipakain sa ating mga alagang ibon para gumanda ang kanilang katawan at ma-boost ang kanilang immune system. So, ang panghuli na pangmayaman na pagkain o pangmayaman na prutas na pwedeng ibigay sa ating ibon is yung strawberry. So, kapag mayaman ka, pwede mong bigyan ng iyong alagang ibon or kapag may stock ka nito sa bahay mo, pwede mong bigyan ng iyong alagang ibon. So, ipatry mo siyang bigyan nito para makatikim naman siya. So, ano nga ba ang vitamins na pwedeng maibigay ng strawberry sa ating ibon? So, una is nabuboost niya ang immune system. Pangalawa, lower blood pressure. Pangatlo is improve heart health. So, maganda talaga ang strawberry lalong-lalo na sa ating mga tao pag once kumakain ito dahil marami siyang content na vitamins na pwede nating makuha. So, pag once binibigay natin yung strawberry sa ating mga alagang ibon, syempre, ganun din yung makukuha nilang mga vitamins. So, yan po ang kagandahan pag once nagbibigay tayo ng mga prutas sa ating mga alagang ibon.
Dahil ang nakukuha nilang vitamins is natural vitamins na galing sa mga prutas na ibinibigay natin. So hanggang dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Kung mayroon kayong mga additional fruits na nalaman na pwede nyong ibigay sa inyong mga alagang ibon, so mag-comment lang kayo sa video na to para makita ng ating mga subscribers at para malaman din nila at dagdag knowledge din sa kanila kung ano pa yung mga prutas na hindi ko nabanggit sa vlog ko ngayon. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo palagi. Don't forget to like, share, and subscribe para lumago yung munting channel natin at para makagawa pa ako ng mga maraming videos patungkol sa aking mga alagang ibon at mga alagang pancit chicken dito sa aking munting backyard. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo. Enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.